Isang magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Ako nga pala si Odari, ang inyong lutong maskarap, ang inyong tagalutong transman. Kaya samahan niyo ako na panoorin ang aking video mula umpisa hanggang dulo. Watch this! Isang magandang umaga nga pala sa inyong lahat. Panibagong yugto na naman ang aking vlog. Ako nga pala si Odari. Nga pala nagpakilala na ako kanina sa opening. Nga pala gusto ko nga pala ngayon mag-breakfast. Naisipan ko mag-breakfast ng sandwich. So ito ang ating palaman sa ating sandwich. Scrambled egg nga pala tsaka ham. Ayan, at lalagay ko na sa lalagyan ng itlog kasi babatihin ko nga yan para mas masarap. So, 3 itlog nga pala ang gagamitin ko. Nakadepende sa inyo. Gusto nyo gumamit na mas marami pa dyan o kontian nyo pa. So, ito na. Sapat na ang ating pampalasa. Siyempre, mahiwagang asin. Siyempre, lalagyan ko din ng paminta. Depende sa inyo kung lalagyan din ninyo ng wow sarap ang inyong itlog. Ayan, nataktakan na natin ng paminta yan. Pagkatapos yan, isalu-haluin lang natin. Scramble lang natin. Bati-batihin lang natin ang ating itlog. At pagkatapos niyan, set aside natin dahil isalang na tayo ng kawali. Sindihan na natin ang ating kalan. Pagkatapos painitin natin ang ating kawali. Maglagay na rin tayo ng mantika. Nga pala, uunahin ko munang iluto ang ating ham. Pagkatapos kung lutuin ng ating ham, ay susunod po ng ating scrambled egg. Nga pala, maglalagay tayo ng lettuce at saka ng pipino at kamatis. Maglalagay din tayo ng mayonnaise at mga ketchup para masarap naman ang ating sandwich. Pero unahin muna natin lutuin ang ating ham kasi ang dami ko naman masyadong sinasabi. Mamaya magugutom na naman ako kasi sobrang daldal ko na. Ayan, at medyo luto na nga pala ang ating ham. Kaya baliktarin na natin yan. Sapat na sa akin yung ganyan lang pagkaluto ng ham. Yung naman na sobrang toasted kasi nga nadadry yung ham. At hanguin na natin yan. Pagkatapos yan yung itlog naman, yung scrambled egg naman natin na isa lang natin. Hindi na pala ako magigisa dyan ng sibuyas. Anong bawang ako ng kamatis sa scrambled egg. Kumbaga itlog lang sapat na. Kasi pagkatapos kong scrambled egg yung itlog, lalagyan ko yun ng mayonnaise. Kasi masarap siya kapag nilagyan yun ng mayonnaise, diba? Dagdag cholesterol din. Ayan, at ilagay na natin ang ating egg. Simutin natin sa lalagyan para wala tayong sayang. Kasaluhaluin lang natin yan. Kayo guys, ano bang masarap na i-breakfast pa? Comment down kayo para maluto ko kapag naisipan ko mag-breakfast pag umaga. Yan kasi naisip ko mag-sandwich naman. Nakaraan kasi nagsinangag ako. Parang Xiaopan style. Kung napanood nyo yung aking vlog. Tapos yan, hanguin na natin. Linisin lang natin yung kawali kasi dyan ako mag-toast o mag-iinit ng aking tinapay para tipid sa hugasan. Ayan, ilagay na natin ang ating wheat bread. Yan, kasya sa kawali ang ating 4 na wheat bread. Kaya, yan, kamay-kamayin lang natin yan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman kayo bibigyan. Baka mamay sabihin nyo, ba't ko kinakamay yung tinapay? Hindi ako gumamit ng tong. Siyempre, ganun talaga. Ako lang naman yung kakain yan. Hindi ko naman kayo bibigyan. Kaya, huwag na kayo mandire o magyaki-yaki dyan. Pagkatapos nga yan, toasted na ang ating tinapay. Hindi ko na ininit yung tinapay sa ating oven. Siyempre, aksayado lang yun sa ating kuryente. Napakamahal ng kuryente ngayon. Kaya ayan, sapat na nainitin na lang natin sa kalan para tipid pa sa hugasan. Ayan nga pala, naghiwa ko ng kamatis, bilog-bilog lang. Tapos next natin, ihiwain ko naman yung pipino para medyo masarap naman ang ating tinapay. Lagyan natin ng gulay at saka masustansya, 'di ba? Samahan din natin mamaya ng hot choco 'yan. Hindi kasi ako nagkakape. Ang gusto ko lang is tsokolate. Saka nga pala, napag-prepare na ako ng lettuce kanina. Nakapaghugas na ako ng mga gulay-gulay. Siyempre, nilagay ko lang yan sa gedli. Pagkatapos yan, siyempre, nahugasan ko na rin itong pipino at kamatis. Pagkatapos nga pala natin nahiwain yung mga yan. Isiset at nabubulol na naman ako. Isiset aside lang natin yan kasi assemble na natin ang ating sandwich. Nga pala, comment down kung anong gusto ninyong almusal kung umaga. Ako kasi minsan gusto ko fried rice. Minsan naman trip ko mag-sandwich lang. Nakapaghiwa na nga pala ako ng tawag dito, keso. Pagkatapos niyan, ganyan yung gusto ko sa itlog. Lalagyan ko ng mayonnaise, scrambled egg, pampataas ng cholesterol, charot. Tapos niya, medyo nakulangan pa ako kaya magdagdag pa tayo. At pagkatapos, imekos-mekos lang natin. At tapos niyan, syempre simulan na natin i-assemble ang ating sandwich. Ang dami nating cheche bureche sandwich lang naman.
gutom na naman ako. Imbis na umaga ang almusal, papunta na ako ng tanghalian bago matapos 'to. So, siyempre maglalagay muna tayo ng ketchup. Yun nga pala yung bagong ketchup ngayon, ita-try ko lang. Spicy nga pala yan, medyo matamis din. Pero ayos na kasi mas maanghang siya. Compare mo sa mga bagong-bagong labas, paulit-ulit na lang, mali-mali na lang. So, ayan, spread lang natin sa tinapay natin yan. Pagkatapos niyan, ilalagay muna natin yung ating scrambled egg. Yun yung gusto ko kasing mauna. Kayo nakadepende sa inyo kung anong gusto ninyong unahin na ipalaman sa inyong tinapay. Dahil ako naman yung kakain ito, ang trip ko, ito yung lagay natin. At damihan natin yung lagay. Huwag natin tipirin kasi marami naman yung egg. At pagkatapos niyan, maglalagay din ako dyan ng mga gulay-gulay. Ayan, medyo dinagdagan ko pa. Para kasing nahulangan ako kasi marami pa naman yung palaman. Ang sarap kasi niya kapag sobrang daming scrambled egg sa tinapay. Minsan naman trip ko na sunny side up lang yung palaman. Yung pagkagat mo, yung pula ng itlog talagang sasabaw sa tinapay mo. At pagkatapos niyan, next na natin ilagay ay yung mga gulay-gulay. Siyempre, lagay natin muna yung lettuce. Kahit kasi ang bagal naman na nagpe-prepare na to. Nauna pa yung pagsasalita ko. Tapos niyan guys, punuin natin ng lettuce yan kasi napakamura naman kasi ng lettuce dito sa amin. Kaya, syempre, kaysa masira, ilagay na natin sa tinapay yan para masustansya na rin. Ayan, gagawin kong parang gubat ang aking tinapay. Pagkatapos maglalagay pa ulit ako ng mayonnaise at ketchup dyan para medyo hindi naman dry yung tinapay. Pagkatapos ikalat lang natin and then ipatong na natin dyan sa may gulay-gulay na yan. Pagkatapos niya maglalagay ulit ako sa kabilang side ng mayonnaise. Tapos ipapatong ko naman dyan yung ham. Pasensya nga pala kung medyo maingay yung background. Yung bahay kasi namin malapit kasi sa tabi ng kalsada. Kaya kung ano-ano mga bagay-bagay na ingay na naririnig ninyo. Tapos niyan, ikalat lang natin ang ating mayonnaise. Tapos maglagay din tayo ng ketchup. At tapos yun na nga, doon na tayo sa pinali. Ilalagay na nga natin dyan yung ham natin. Pagkatapos kung ikalat yung ketchup sa buong tinapay, ay nakakagutom na naman. Nagmamadali na nga akong matapos dyan. Kasi syempre, kailangan ko pang gumawa ng ibang video. Nga pala sa susunod na gagawin ko ay magluluto naman ako ng menudo. Kaya panoorin nyo yung susunod kong video kasi malalaman nyo yung kasunod kasi yun pa rin yung kulay ng damit ko. At pagkatas naglagay na ako ng cheese dyan. At syempre naglagay din ako ng pipino dyan. At pagkatapos ng pipino, ipapatong ko naman yung kamatis. Pagkatapos ng kamatis, syempre yung tinapay ulit. Syempre yung tinapay lalagyan din natin ng mayonnaise yan at saka ng ketchup bago natin itapal dyan sa ating tinapay. At syempre gagawa din ako ng hot choco para masarap at para bagay na bagay talaga pantanggal umay. Sa nga pala, kung bago ka lang sa aking vlog, paki-subscribe at paki-like nga pala ang aking video. At syempre sa mga na-subscribe na at sa mga nag-like, thank you very much po. At syempre huwag niyo pong kalimutan na i-hit ang notification bell button para laging update sa aking bagong video. At ayan, naglalagay na lang ako ng ketchup. At syempre, ikalat din natin yan or spread din natin sa ating tinapay yan para masarap-sarap. Pagkagat natin, hindi dry ang ating tinapay kasi lahat may palaman. At syempre, yan nga pala, maglalagay tayo ng cheese whiz. Yan nga pala yung ginagawa ko. Bumibili ako ng cheese whiz na sachet. Hindi ako bumibili na nasa bote. Kasi nilalagay ko pa sa piping bag minsan pag gusto ko mag-design ng ganyan. At least kapag nasa sachet na, gugupitan ko lang ng maliit. Tapos pwede na nating iganyan, 'di ba? Tapos ayan, ipatong na natin 'yan diyan. At idiin lang natin ng ganyan. At pagkatapos pwede na natin 'yan tikman. Tara tayo na't mag-almusal. Siyempre ito na yung pinakahihintay ko, yung tikiman portion. Tara't kain na tayo guys. Napakasarap ng sandwich. Sigurado mapupunit yung jaw natin dito. Siyempre sa sobrang taas ba naman nitong tinapay na 'to, ito yung tinatawag nating jawbreaker sandwich guys. So ayan, at maglagay muna tayo ng mainit na tubig sa aking hot choco guys. Yan nga pala, unti lang na hot choco ang ating lalagay. Tas hindi nga pala ako naglalagay ng asukal kasi ayoko ng matamis. Di ako mahilig sa mga matamis, di kasi ako sweet tooth. Pero nga pala mahilig ako gumawa ng mga sweet dessert.
Pero ako lang ang sweet. Pero yung tooth ko, hindi. So, ayan nga pala guys. Inom muna tayo ng ating hot choco. Pagkatapos niyan, tikman na natin ang sandwich. At sigurado, mapupunit ang ating ngangabo dito. Di ko alam kung paano ko to kakagatin. Kasi maliit lang ang aking bunganga. Ayan ho, napakasarap. Gawin nyo na to sa inyong tahanan, lalo na kung malapit kayo sa mga palayan at nagtatanim ng mga iba't ibang gulay. Sigurado na ilagay nyo yan at ipalaman ninyo sa sandwich nyo. Siguradong napakasarap. Natatakam na ba kayo guys? Ako hindi ko alam kung paano ko to gagagatin. Pasensya na't ako'y nabubulol at talaga pala ako'y sadyang bulol. Nga pala, maraming salamat sa panonood ng aking video at hanggang sa susunod nga pala guys, like and subscribe. Bye-bye!